Natawagan o ipinapanawagan ng sambayanang Pilipino si Senator Amy Marcos na manindigan at gumawa ng tama na paninindigan na tunay na para sa interes at kapakanan ng mamamayang Pilipino. Mahalaga po ang itong paksa na tatalakayin natin sapagkat may ilang mga vloggers na nagbabangayan, nag-aakusahan. Kilala ko rin po sila but I will not mention them and I will not join their fracas. No? Hindi na ako sasali doon sa mga pakikipagtunggali nila sa isa't isa. Pero ang pinanggalingan daw may nag-aakusahan kung sino ang Trojan horse, sino ang bata ni Amy Marcos, sino ang totoong Duterte diehard supporter, sino ang mananabutahi. Hindi na tayo pupunta doon. Makitid at makipot na interes yan at hindi yan interes ng taong bayan. Dito tayo sa tamang pagtingin. Ano ba dapat ang panawagan at tindig natin tungkol sa presidential sister na si Senator Amy Marcos? Ayun, dito natin ililinaw yon. Okay, kung babalikan natin ang kasaysayan kung papaano na ugnay o nagkaroon ng kaugnayang pangpolitika si Senator Amy Marcos sa mga Duterte, malinaw po na nagkasama yata sila nila Pangulong Rodrigo Duterte when they were serving their terms bilang mga kongresista o bahagi ng House of Representatives. I know si Senator Amy ay naging Congresswoman Amy Marcos din. If I will not be mistaken mga kababayan, naging bahagi siya ng isang kongreso noon na kasama si Pangulong Duterte when Rodrigo Duterte graduated as mayor sa Davao City in his 9-year term, consecutive 3-year terms. So naging kongresista muna siya at ang umupong mayor that time ay si De Guzman, kung hindi ako nagkakamali. So during those years yata nagkaroon din ng interaction sila Rodrigo Duterte direkta kay Amy Marcos. And then to make things shorter in the perspective of our historical account kung paano nakipag-ugnayang pangpolitika si Senator Amy Marcos at ang mga Marcoses sa mga Duterte, huwag nating kalimutan na ang father ni Rodrigo Duterte, ni Pangulong Rodrigo Duterte ay naging kahalintulad ngayon ng isang DSWD secretary. I think ang father niya na naging gobernador ng One Davao region noon, ng One Davao province na napakalaki, after siya maging governor, na-appoint ni Pangulong Marcos Sr. ni Apolacay Ferdinand Idralin Marcos, ang father ni Rodrigo Duterte bilang secretary to the cabinet sa posisyon ng pagiging public services secretary, which is equivalent according to other sources, equivalent yan ngayon sa Department of Social Welfare and Development. Ayun. So there was really a historical connection na nabuo na sa pamilya Marcoses at kina Pangulong Rodrigo Duterte. But the twist of history, ang mother nila Pangulong Rodrigo Duterte, who was commonly identified as Nanay Suling, na isa ring strong personality figure sa Davao region, lalo na sa panahon ng pagbubuo ng anti-fascist, anti-Marcos and anti-dictatorship movement sa Mindanao. Si Nanay Suling ay naging isang matikas at kinikilalang figure sapagkat I think she was a head school teacher, public school teacher na kilala, na disciplinarian at may prinsipyo. While Pangulong Rodrigo Duterte was then a young budding state prosecutor o tinatawag na fiscal sa hanay po ng Department of Justice. Si Nanay Suling po ay naging oposisyonista sa Davao. Naging Yellow Brigade yan sa pagtatanggol kay Cory Aquino laban kay Marcos Sr. sa panahon po na lumalakas, papuntang dulo at lunduan ang anti-Marcos dictatorship, anti-fascist movement alliances sa buong Pilipinas. So nakikita nyo mga historical twist nito. And dahilan yan na nang bumagsak na ang gobyernong Marcos Sr., si Pangulong Rodrigo Duterte, I think, was first appointed as acting vice mayor for Davao City. Ayun. Kung hindi ako nagkakamali, 1986. Hanggang siya ay mahalal at naihalal regular na bilang punong lingkod at alkalde ng Davao City. So mayroon talagang historical account of connection ang mga Duterte sa mga Marcoses. But Rodrigo Duterte was not solid na parang nanguya papa. Isa po sa mga nag-resign
sa gabinete ni Mr. Marcos sa panahon po ng paglundo ng mga protestang anti-pasismo at demokratikong kilusan ng ng mamamayan laban sa diktadurang Marcos Sr. ay ang tatay ni Pangulong Duterte. Sapagkat ang kanyang asawa na si Nanay Suling was a staunch or respected and strong opposition political leader in Davao against the Marcos dictatorship. Kaya napilitan siyang umalis sa gabinete ni Pangulong Marcos Sr. out of delicadeza. And then, yun, nagtuloy-tuloy na ang history na ito at noong 2016, mag-move na po tayo, mga kababayan. Ulitin ko Rodrigo Duterte was never a big fan. I never known any historical period that Rodrigo Duterte was a big fan of the Marcos Sr., although he was vocal about it when he was already president in 2016. In fact, pinalibing niya, but hindi po siya yung figure na parang ma-identify mo as die-hard through the wall na Marcos loyalist. It was not the image of Rodrigo Duterte, neither of their family or the Duterte family from Davao. Hindi ganun po ang kanilang kasaysayan. Klaro tayo Pero hindi naman po sila all throughout ay anti-Marcos, although ang kanyang mother na nirerespeto niya ng lubos, si Nanay Suling Duterte, ay nalola ni Vice President Sara Duterte, ay naging stalwart of political opposition against the Marcos dictatorship, especially in the years 1983, 84, 85, 86. Ayun, klaro na tayo. At ganon din po ang naging association ni Pangulong Duterte sa mga leftist o CPP urban operatives like mga sila Bebot Bello and many more of their likes, and the opposition group na anti-Marcos sa Mindanao. Kasi yon ang kanyang, doon siya nag-gravitate na mga grupo, pero hindi po siya yung die-hard loyalista ng mga Marcos or die-hard opposition to the Marcos. Hindi naman siya ganon. But in 2016, hindi rin po ito itinatanggi ni Pangulong Rodrigo Duterte na si Senator Amy Marcos, when I think she was already again governor of Ilocos Province, Ilocos Norte, una po siyang nagboluntaryong tumulong kay Pangulong Rodrigo Duterte in terms of financial and political support. And that is a given fact recognized by former President Rodrigo Duterte. Inuulit-ulit po niya yan sa kanya mga public speech, mga kababayan. Ayun. Klaro kung ano pong ating pinag-uusapan. So the Duterte-Marcos relationship in politics was never born out just yesterday. There is a historical pattern and historical connections between them, between these very influential political families in the country. No? Nagmula pa yon sa panahon ng lumang diktadura ng ama ni Pangulong Marcos Jr. na mas kilalang si Apo Lakay Ferdinand Edralin Marcos Sr. Okay. So, moving forward, noong 2016, si Pangulong Rodrigo Duterte, knowing na may isa siyang salita, hindi niya man inaamin siguro ito. Subalit most likely, at hindi naman ito pinag-uusapan in any public discussion, ay kanyang idinaan sa batas. May batas po na nagpapahintulot na ang mga former presidents ng ating bansa ay automatic po. At pati na ang mga naging war hero, lalo na po sa World War II, kagaya ni Marcos Sr., ay may karapatan silang mailibing doon sa libingan ng mga bayani. Ayun, na sa matagal na panahon, it was a very highly contentious, divisive political issues. Mula pa sa panahon ni Cory Aquino, ni Pangulong Ramos, panahon ni Joseph Estrada, panahon ni Gloria Macapagal Arroyo, panahon ni Noynoy Aquino, 5 nakaraang mga pangulong na una pa kay Rodrigo Duterte ang hindi pumayag o hindi gumawa ng hakbang na mailibing o mailagak ang labi ni Apo Lakay Ferdinand Edralin Marcos sa libingan ng mga bayani. It was only Rodrigo Duterte. At nasyak ang lahat, nasyak ang buong mundo na hindi nakagalaw ang mga komunistang teroristang urban operatives na na-appoint sa loob ng gabinete ni Pangulong Duterte noong hakbang na yon na sa libingan ng mga bayani ang labi ni Ferdinand Edralin Marcos na kinikilala ng CPP, NPA, NDF as the most hated notorious symbol of fascism and dictatorial rule or regime in the country. No? Ito daw ang pinakaberdugo, mamamatay tao, Hitler, pasista na gobyerno na hindi na nila ginagamit ngayon sa anak kasi kasabwat na nilang anak
sa kasalukuyang panahon ng mga CPP, NPA, NDF. Pero ang mga termino na yan, Hitler, diktador, pasista, tuta, at berdugo, mamamatay tao, ay iniugnayan ng CPP, NPA, NDF kay Marcos Sr. So to describe their hatred and their antagonizing position against Mr. Marcos Sr. Nagulat sila na sila Lisa Masa, who was then acting as one of the cabinet secretaries and in charge ng National Anti-Poverty Commission, si Judy Taguiwalo sa Department of Social Welfare and Development, si Kapaeng Mariano sa Department of Agrarian Reform, and many more undersecretaries and assistant secretaries who were officially appointed by former President Rodrigo Duterte into the cabinet and into the government position. And they are all, until now, they are active CPP, NPA, NDF operatives operating in the urban areas in behalf of the Communist Party of the Philippines, CPP. So yun,